Nang mapangiti si Merong-su sa likod ng kanyang maskara at purihin ang katatagan ng kalaban, biglang nanlaki ang mata ni Merong-su sa gulat sa nakita. Sa isang iglap nagliliyab na bughaw na aura si Zuo Sheng habang buong lakas niyang isinigaw ang Heart's Blade Technique, Fantasy Swift Blade, at mabilis na ibinagsak ang kanyang atake. Habang ang bughaw na liwanag ay rumagasa patungo kay Merong-su, sa gilid ay napasigaw sa gulat sila Anjing at Lucy nang makita ang bilis ng pagpasok ni Zuo Sheng, hindi makapaniwalang may lakas ng loob itong hamarang sa nakamaskarang mandirigma. At sa isang malamig na galaw ay madaling naisalag ang paparating na atake. Bago pa makabawi si Zuo Sheng ay mabilis siyang nakalapit at mahigpit na sinunggaban ang kanyang leeg, dahilan upang mapadilat ang mga mata ng lalaki at mapasukan ng dugo habang unti-unting naglaho ang bughaw na aura sa kanyang espada. Nang tuluyang ihampas ni Merong-su ang kanyang sandata ay agad na tumilapon ang kalaban paitaas, kasabay ng malakas na pagyanig ng hangin sa paligid at pagkalat ng bughaw na enerhiyang kumislap sa kanyang talim. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at malamig na sinabi na sapat na ang paglalaro. Biglang nanlaki ang mata ni Merong-su, nang marinig ang utos ni Lin Tianhao na gamitin ang Rainbow Horn, at sa isang iglap ay sumugod ang unicorn na may nagliliyab na bughaw na aura, sinalubong ang paparating na atake sa gitna ng umiikot na hangin at liwanag. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa ere at lumikha ng nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya, dahilan upang manginig ang buong paligid habang ang mga alon ng kapangyarihan ay kumalat sa bawat direksyon. Subalit hindi nagpatinag si Merong-su, sa isang matinding bugzo ng lakas ay tuluyang naitulak pababa ang unicorn, na bumagsak mula sa himpapawid habang ang kanyang mahabang asol na buhok ay kumalat sa hangin. Sa lupa ay agad siyang sinalubong ng mga kasama, habang sumigaw si Anjing Yao sa pagkabigla at si Lin Tianhao ay nagmadaling lumapit upang alalayan siya. Mariing nagbabala ang unicorn kay Lin Tianhao na tumakas na habang may oras pa. Habang nakayuko si Lin Tianhao at hirap sa paghinga, mariin niyang sinabi na hindi pa siya tapos, mayroon pa siyang Shadow Army at Infernal Demon Box. Ngunit agad siyang pinigilan ni Anjing Yao, ipinaliwanag na walang saysay ang mga atakeng iyon dahil hindi kayang basagin ng mga iyon ang depensa ng kanilang kalaban. Sa kabila ng matinding sugat, mahina ngunit matatag na nagsalita ang unicorn. Sinabi nitong may natitira pa siyang paraan, ang demonic sacrifice, at hiniling na gamitin iyon sa kanya. Nabigla si Lin Tianhao at agad tumutol, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ngunit hinawakan siya ng unicorn at mahinang nagsabi na magtiwala siya. Saglit na natahimik si Lin Tianhao bago tuluyang tumango, tanda ng kanyang pasya. Sa ilalim nila ay unti-unting nabuo ang isang pulang sagradong bilog na umiikot at naglalagablab sa matinding enerhiya. Itinaas ni Lin Tianhao ang kanyang kamao at buong lakas na isigaw ang demonic sacrifice. Biglang sumabog ang nakakasilaw na pulang liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Umiikot ang mesensing enerhiya na tila bumubuo ng isang napakalakas na kapangyarihan sa gitna ng sagradong simbolo. Sa gitna ng umiikot na pulang enerhiya ay tuluyang lumitaw ang bagong anyo ng unicorn. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapulang liwanag habang ang mga marka sa kanyang katawan ay kumikislap sa ilalim ng naglalagablab na aura. Mariin niyang ipinahayag na ngayon pa lamang nagsisimula ang laban, kasabay ng marahang pagtapak sa lupa na agad nagdulot ng pagyanig at pagbitak ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Napaatras si Lin Tianhao sa biglang pagbagso ng kapangyarihan at sa harap niya ay lumitaw ang anyong may pamagat na demonic frost unicorn, taglay ang mas mataas na lakas at bagong kakayahan na tinatawag na Frost Embrace, isang kapangyarihang naglalabas ng nagyayelong apoy mula sa frost hell na nagdudulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa kabilang panig ay malamig na ngumiti si Merong-su, at sinabi na isa na namang kalabang sobra ang tiwala sa sarili, bago tuluyang ikalat ang kanyang maitim na pakpak at sumugod ng buong bilis. Sa isang iglap ay binalot ng madilim na enerhiya ang paligid at sumingit ang isang pulang talim ng puwersa patungo sa unicorn. Ngunit sa gitna ng nagbabanggang aura ay biglang napadilat si Merong-su nang maramdaman ang mas mabigat at mas malamig na presensya ng kanyang kalaban. Sa isang iglap ay napaatras si Merong-su nang maghiwa-hiwalay ang kanyang pulang enerhiya sa hangin, dahilan upang mapasinghap siya sa gulat at hindi makapaniwala sa kapangyarihang nasa kanyang harapan. Hindi pa man siya tuluyang nakakabawi ay rumagasa na ang demonic frost unicorn, bumabalot sa katawan nito ang nagliliyab na pulang aura habang mabilis na sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake.
Napatingin si Lin Tianhao na may pawis sa noo at hindi maitago ang pagkabigla sa lakas na ipinapakita ng kanyang summon, agad niyang iniutos na ipagpatuloy ang paggamit ng Demonic Rainbow Horn upang hindi mabigyan ng pagkakataong makabawi ang kalaban. Walang pag-aalinlangang tumugon ang unicorn at ngumiti ng may kumpiyansa bago muling paigtingin ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng nagbabanggang puwersa ay tinamaan ng matinding bugzo si Merong Su, dahilan upang mamatla ang kanyang mukha at manginig ang kanyang mga mata sa takot. Sa huling sandali ay tuluyan siyang tinamaan ng lumaragasang enerhiya at bumagsak ng malakas sa lupa, ang kanyang katawan ay hindi na makatayo habang unti-unting humihina ang kanyang presensya sa gitna ng umiikot na aura. Sa gitna ng naglalahong alikabok ay nakatayo ang Demonic Frost Unicorn sa ibabaw ng bumagsak na kalaban, malamig ang kanyang mga mata habang unti-unting humuhupa ang pulang aura sa paligid. Bigla siyang napalingon at masiglang tinawag si Lin Tianhao, tila naghihintay ng papuri matapos ang kanyang ipinakitang lakas. Ngunit sa parehong sandali ay nanlaki ang mga mata ni Lin Tianhao nang maramdaman ang kakaibang presensya sa likuran ng unicorn, dahilan upang agad siyang sumigaw ng babala. Sa likod ng tila unang katawan ni Merong Su ay biglang nagliwanag ang mga misteryosong simbolo na umiikot sa hangin, bumabalot sa kanyang katawan ng kulay ube at mabigat na enerhiya. Sa gitna ng umiikot na mga ron ay tila hinahatak ang kanyang kaluluwa paitaas, at kasabay nito ay lumitaw ang isang matalim na liwanag na tumagos sa kanyang katawan habang ang madilim na pakpak ay muling kumalat sa ere. Isang malamig na tinig ang umalangaw na dahil sa kontratang nagbuklod sa kanila, maaari siyang muling mabuhay sa pamamagitan ng siklo ng reinkarnasyon. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa maputlang kulay habang ang mga balahibo ay umiikot sa paligid, at sa isang iglap ay sumabog ang enerhiya. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang maramdaman nilang bumalik ang presensyang iyon. Sa gitna ng nagliliyab na lilang enerhiya ay muling lumutang si Merong Su, buhay at mas nakakatakot kaysa kanina. Mapanlait ang kanyang tinig habang sinasabi na hindi nila talaga inisip na kaya nila siyang patayin, dahil imposible iyon. Nanigas si Lin Tianhao at agad na naunawaan ang panganib ng sitwasyon. Kung hindi niya ito matatapos agad, mapapahamak sina Su Qing at Li Zhu. Tumalim ang kanyang tingin at mabilis na nag-isip ng paraan. Kung hindi niya kayang patayin ang kalaban, kailangan niyang gumawa ng ibang hakbang. Lumapit siya sa unicorn at buong determinasyong sinabi na may plano siya. Ngunit ngumiti si Merong Su at nagliyab ang kanyang mga mata sa matingkad na pula habang idineklara niyang tapos na ang laro at oras na upang makita kung ano ang kaya nilang gawin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at isinagawa ang teknik na tinawag niyang Voice from Hell. Sa isang iglap, nabuo sa itaas niya ang isang napakalaking bilog ng lilang enerhiya na kumislap na parang araw ng impyerno. Ang hangin ay nag-iba ang daloy at ang buong paligid ay nabalot ng mabigat na presyon. Biglang nagbago ang daloy ng enerhiya at napasambit ang unicorn na hindi ito maganda habang hawak ni Lin Tianhao ang kanyang ulo dahil sa matinding presyon na bumabalot sa paligid. Sa harap nila ay may nagngangalit na pulang anyo na mabilis na kumilos, at ang pulang slime na kapatid ng unicorn ang unang sumugod upang harangin ang paparating na panganib. Lumitaw ito sa tabi ng unicorn at buong lakas na inunat ang sarili upang protektahan siya habang may sumisigaw ng pag-asa at paghikayat. Tumahimik ang ekspresyon ng unicorn at mariing tumango, saka nagsimulang magliyab ang kanyang katawan sa matingkad na pulang aura. Sa isang iglap ay sumugod siya ng buong bilis patungo kay Merong Su, iniwan ang pulang bakas ng enerhiya sa kanyang dinaraanan. Nanatiling nakatayo si Merong Su at sinalubong ang pag-atake, ngunit sa susunod na sandali ay bigla siyang napalingon nang maramdaman ang presensya sa likuran. Agad siyang nasunggaban ng unicorn mula sa likod at mahigpit na niyakap upang pigilan ang kanyang galaw. Sa gitna ng tensyon, sumigaw si Lin Tianhao at iniunat ang kanyang kamay habang inuutos ang susunod na hakbang, tinatawag ang kapangyarihang Frost Embrace, agad namang sumunod si unicorn walang atubiling nagbuga ng malamig at pulang Frost Embrace. Sa harap nila, nabalot si Merong Su ng matutulis na pulang kristal na biglang sumulpat mula sa lupa at sabay-sabay na sumaksak paitaas, pinipigilan ang kanyang galaw habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at sakit. Sa isang malakas na pagsabog, nagkawatak-watik ang mga kristal at tumilapon ang mga piraso sa paligid, kasabay ng kanyang sigaw na unti-unting naputol.
Huminga ng mabigat ang unicorn, pawis na pawis ngunit matatag pa ring nakatayo habang dahan-dahang humuhupa ang pulang aura sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa pagod at agad na nilapitan ni Lin Tianhao upang tiyaking ayos siya. Sa kabila ng pagod, nagawa pa niyang ngumiti at sabihing tapos na ang lahat, Master. Biglang lumiwanag ang paligid at isang asul na bintana ng sistema ang lumutang sa harap nila. Binabati ang kanilang koponan sa pagkumpleto ng nakatagong misyon sa Black Abyss Burial Grounds. Napatigil sila sa gulat habang isa pang mensahe ang sumunod na nagsasabing sinusuri na ng sistema ang kanilang mga gantimpala. Ilang sandali pa ay lumabas ang resulta, nightmare level ang kahirapan kaya doble ang gantimpala, sila ang unang nakalinas ng lugar kaya may dagdag na bonus, at natapos nila ito sa loob ng 16 na oras at 45 minuto kaya may time bonus din. Sa huli, inanunsyo ng sistema na kumpleto na ang pagsusuri at isang nakatagong kagamitan ang malapit ng bumagsak. Sa gitna ng lumulutang na mga mensahe ng sistema, biglang sumigaw si Lin Tianhao na ayaw niya ng anumang gantimpala at inutusan ang sistema na agad silang ibalik sa lungsod. Lumingon siya sa kanyang mga kasama na nakahandusay sa lupa, pagod at halos wala ng malay, at mariing sinabi na nasa hangganan na ng kanilang lakas sina Su Qing, Li Zhu, at Suo Sheng. Lumuhad siya sa tabi ni Li Zhu at tinawag ang kanyang pangalan habang bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Sa kabilang panig, pilit na pinananatili ni Lucy ang tibok ng puso ni Li Zhu gamit ang natitirang kapangyarihan, ngunit aminado siyang hindi na ito magtatagal. Unti-unting nabalot ng asul na liwanag ang kanilang paligid habang sinisikap nilang buhayin ang pag-asa. Sa gitna ng tensyon, napatingin pataas si Lucy na para bang may solusyon. Si Anjing Yao pilit binubuksan ng portal, nanginginig man sa pagod at presyon, itinaas ng bata ang kanyang mga kamay at pinakawala ng natitirang lakas ng kanyang isipan upang buhayin ang kapangyarihan ng portal. Agad namang binalaan ni Lucy si Anjing Yao, na hindi nakakayanin ng kanyang katawan ng dagdag na mental power, ngunit mariin niyang tinanggihan iyon at ipinilit na buksan ang daan kahit nakikita na dumadaloy ang dugo sa mukha ni Anjing Yao. Sa huli, isang mahiwagang balumbon ang inilabas at tinawag ang kapangyarihan ng Grandmaster Escape Scroll. Sa sandaling mabuksan ang balumbon, sumabog ang lilang liwanag at umikot ang mga mahiwagang simbolo sa paligid nila habang ang kapangyarihan ng Escape Scroll ay bumalot sa kanilang lahat. Sa loob ng umiikot na Magic Circle, isa-isa silang inangat ng enerhiya hanggang sa tuluyan silang maglaho sa gitna ng nakakasilaw na sinag. Sa susunod na sandali, bumagsak si Lin Tianhao sa loob ng mansyon, walang pag-aatubili niyang iniutos na magpadala ng manggagamot kaagad habang pawis na pawis at halos hindi na makatayo. Mabilis na isinakay ng mga katulong si Su Qing sa isang hig-on at maingat na dinala papasok. Sa sobrang pagod at tensyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at napahandusay siya sa sahig, habang unti-unting nagkakamalay. Nasa isang silid na siya at nakahiga sa malambot na kama, habang nakatitig sa kanya si Anjing Yao at si Lucy tila nagbabantay. Nagulat siyang napabangon at agad silang tinanong kung ano ang ginagawa nila. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkalito at pag-aalala sa kalagayan ng iba. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.